We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Good morning po sa lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, mga leader of leaders, lahat ng mga disciples natin, lahat ng followers ng ating Panginoong Jesus, lahat ng mga faithful nating mga worshipers every Sunday dito sa ating online simbahay. Good morning po sa inyong lahat at welcome sa ating simbahay platform. At tayo po ay nagpapasalamat na alam natin we are not in the four walls but we believe in the presence of God because we believe God is infinite. Kahit saang lugar tayo, naabot po tayo ng presensya ng Panginoon. Kaya welcome po Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa mga abroad nating mga leaders, mga kapatid, mga followers natin, mga faithful servant of the Lord Jesus Christ. So again, good morning po sa ating lahat. At tayo po ay magsimula sa pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay, lakas na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa oras na ito na kaming lahat ay tinipon mo. Though we are in different location, different places, we move in one spirit. At ito ang puso namin, O Diyos, na ikaw ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita at sabay-sabay na pagsamba sa mga awitin na aming aawitin sa umagang ito. Kaya sa iyo na pinagkatiwala ang oras na ito, Panginoon. Let your presence be upon all of us at penetrate your word sa aming mga puso at kaisipan. Kahit saang lugar man kami, patuloy mo pong ingatan ang aming simbahay platform at marami pa, O Diyos, ang mabuksan sa iyong mga salita. Sa iyo na pinagkatiwala ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sa oras na ito, mga kapatid, sabay-sabay po nating sambahin ang Diyos. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. It's all about
Nobody else, because it's all about you. Nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about you. Nobody else, Jesus, nobody else, nobody else, because it's all about you. Sing it again one more time. Nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about la 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 la. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Salamat sa mga mensahe ng awitin na ating narinig. At sa oras na ito, yung mga ballpen natin, notebook, at the same time, yung Bible natin ay atin pong ihanda, mga kapatid. Bahagi ito ng ating pagkaing espiritual. At naging kultura na natin every Sunday, kahit saang dako man tayo, sabay-sabay nating pagsaluhan ang kanyang mga salita. Sa ating pagsisimula, may mga observation po tayo. At all of us are aware. Aware tayo sa nagaganap ngayon sa ating paligid. Dito sa ating bansang Pilipinas. Nabalitaan niyo po mga kapatid, itong linggo lang ito na nangyari. Na isa sa mga nakakagulat na pangyayari. 2 kabataan ay namaril sa kanilang school. 2 kabataan at may namatay. At wala silang takot na pumatay. Pangalawa, may nabalitaan po tayo dito lang sa Alabang, mga pasahero sa jeep, inakyat ng adik at pinagsasaktan sila. So nakikita natin na kung ating pagmasdan ang nangyayari sa ating paligid, at isa sa mga kilala rin na player ay namatay din sa dagat. At maraming mga speculation na hindi lamang siya namatay sa dagat, kundi may iba't ibang investigasyon pang pinagdadaanan nito para malaman ang tunay na nangyari. So, sa mga nagaganap sa atin, maraming insidente na mga nasa murang edad pa lamang ay iba nabibiktima at ang iba naman ay pumapatay. So nakikita natin na ang salita ng Diyos ay nagpapatunay na sa darating na panahon, ang masama ay lalong magpakasama. Ang mabuti ay lalong magpakabuti. Now, anong gusto kong ipaabot sa atin? Ako nakita ko wala nang safe place sa atin ngayon. Kahit naglalakad ka, sumasakay ka, wala nang safe place. Kanina lang pag alis ko sa bahay, nabuksan ng wife ko ang kanyang Facebook, may nagbabarila naman sa North Expressway. No? At least bago yan. So wala nang safe place. Kahit nasa private car ka, kung tamaan ka ng bala, may mapagdiskitahan ka, there is no safe place sa time natin ngayon. But in the hands of God. At wala nang community na safe kahit sa ating mga subdivision, saan ka mang lugar, kahit nakatira ka pa sa Ayala, Forbes Park, o any subdivision, there is no such things na masasabi mo na safe place at biyaya na lamang ng Diyos na nakakagising tayo every day. That is why we worship God
pasasalamat natin ito sa Lord na ang pamilya natin ay safe. Now, ang gusto kong ipakita sa atin dito, ako napansin ko to, hindi ito mangyayari ang mga karumal-dumal na pangyayari if we value sa isang mahalagang community. And that is our church. I believe church is a better place. Ang church, ang isa sa masasabi nating better place, maganda, mahusay at magaling na community. Bakit ang mga kabataan pumapatay sa murang edad? Lumaki sila na walang church. Hindi sila nahubog sa church. At ang parents hindi pumupunta sa church. Ang abala ang mga tao ngayon sa mga kanilang pangangailangang material. Pero hindi naging balanse. Like sa ating buhay, dapat balanse. Ang physical na to kailangan kumakain. Nagtatrabaho din para may makain. Yun ang pinag-abalahan ng tao ngayon. Pero nalimutan ng tao na may kaluluwa siya. Saan niya matatagpuan yan? Sa church. Kasi sa church, tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng paggalang sa Diyos. Pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kasi kapag may paggalang ka sa Diyos, may pagmamahal ka sa Diyos, may takot ka sa Diyos, hindi ka papatay ng tao. Hindi ka gagawa ng karumal-dumal na bagay na ikakasira ng kapwa mo. Kaya ako, naniniwala na sa maraming ini-ignore ang church, ini-ignore ang pagsamba sa Diyos, face-to-face man yan or online, ito na yung outcome ngayon. Ang tao ay lalong pasama ng pasama dahil one of the neglected community is the church. That is why yun ang ating paksa sa umagang ito. The Church of the Living God. Ang paksa natin ngayon, ang iglesia ng isang buhay na Diyos. At lahat tayo curious at conscious na mayroong church talaga. At mayroong hindi nakakaintindi kung ano ibig sabihin ng church. At yun ngayon ang ating bibigyan ng pansin sa umagang ito. Makikita sa Matthew 16, verse 18. Ang sabi po dito, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. So dito may conversation si Jesus at si Peter. At kay Christ lumabas sa bibig niya, you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. So dapat maintindihan muna natin ang church kasi even pastor, alam ng pastor kung ano ang church na mga matagal na ring mga nag-aaral kahit na mga Kristiyano. Kaso lang, bumabalik tayo sa maling pangunawa sa church even though we know the true meaning of the church. Ang church kasi sa iba, kaya gustong-gusto na nila ng face-to-face, ang church sa kanila building. Building na nasa location na may parking lot, may mga upuan at may altar. Kasi ang tingin nila sa church ang presence ng Lord. Pero kung tingnan natin, maraming mga kaisipan, ang church isang malaking katedral, mga kapatid. Pero kung tingnan natin yung sinabing church dito ni Jesus Christ, kalipunan ito ng mga tao na tinubos ng dugo ni Kristo. Isang pagtitipon ng mga tao redeemed, saved by grace ng ating Panginoon. So ang church is not a building. Ang iba, nagbibuild ng building, ginagastusan ng building, nagpapalagay pa ng mga tiles, magaganda mga CR, pero it does not mean na yun ang presence ng God, mga kapatid. At yun ang dapat nating maunawaan. Parang katulad nito, marami sa atin, mali ang pagkaunawa sa church. Parang ganito yan. Hindi alangan naman, pagpasok mo ng Jollibee, paglabas mo, chicken wings ka na. O kaya, isa ka ng fried chicken. Paglabas mo ba ng McDo, nagiging ano ka ba? Hamburger. Paglabas mo ng Starbucks, naging coffee ka ba? Wala namang nabago, di po ba? Pag pumunta ka sa building na kinoconsider mo na ang church ay building, paglabas mo ba, born again ka kagad? Mali.
Kasi ang nagbabago sa buhay ng tao, hindi yung building o cathedral. Marami pumapasok sa church, magnanakaw, paglabas magnanakaw pa din eh. Nakabarong pa mga yan. So ang church hindi nagbabago ng buhay kung building ang ating pag-usapan. Kaya iba, akala nila face-to-face na tayo kasi iba pa rin kapag sa building tayo. Mali. Dito sa online mga kapatid, we are the church. Though we are in different location, pero dito nakita ko yung miracle. Hundreds ang binago ng Diyos sa online platform. Maraming mga testimonies tayo narinig na bago sila sa pakikinig ng salita ng Diyos at tinanggap nila si Kristo as their Lord and Savior through one verse evangelism. So meaning, mali ang kaisipan ng marami na ang church ay building, may upuan, maganda ang sahig, may salamin ang paligid, may parking lot. Paglabas nun, maninigarilyo pa din, iinom pa din ng alak. So ang building hindi nagbabago ng buhay. Si Kristo ang nagbabago ng buhay. Yun ang sinasabi natin sa first point, mga kapatid. There is transformation. That is the first point. May pagbabago ang buhay. Kasi one of our supporting verse, kaya ang topic ko ngayon, the Church of the Living God, sa 1 Timothy 3:15. Sa 16:18, kay Christ nang galing yung, upon this rock I will build my church. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Kristo dyan, mga tao, hindi building. Kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi makakasira nito. Kaya ang church dapat, malalaman mo ang church na Diyos ay buhay dyan, may transformation. That is the first point. Ano sabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 15? Tingnan po natin mga kapatid. But in case I am delayed, I write so that you will know how one ought to conduct himself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. So dito natin kinukuha yon, na dapat malaman natin na ang church of the living God, na pillar and support of the truth, alam natin kung ano ang meron sa atin. Ano ba ang ating mga gawi? Ano ang asal natin? Ano ang behavior natin? Kaya my first point, there is transformation. Malalaman mo ang church na ang Diyos ay buhay sa church na yan. Lahat ng tao binago ni Kristo Jesus. May pagbabago. Marami pumupunta sa katedral. Ang laki-laki nun, katedral. Ang gaganda ng mga building. Ang iba na gumagastos ng millions of dollars para lang sa building. Kasi naniwala sila, nakatira daw ang Diyos doon. You cannot confine God in a building. Kaya marami pumapasok dyan, naging pariseyo. Akala banal pagpasok, pero puno pa rin ng kasalanan paglabas. Kung ang ating mga building na pinapasok may pagbabago, wala nang magnanakaw, wala nang hold-upper, wala na dapat na mga naninigarilyo, wala na dapat naging drug addict, wala na dapat nanlalamang sa kapwa, wala na dapat mga chismosa, mga chismoso, wala nang naninira sa kapwa. Lahat kasi pumapasok naman sa church kung building ang ating pananaw. Pero paglabas pa rin, wala pa nga, hindi pa lang nakalabas, chismosa na pagkatapos ng sermon ng pastor Ang iba nga, mali-malita pa nga ninanakaw pero linggo-linggo yun nag-church. So, mali ang pananaw natin na ang church nagbabago ng buhay ng tao. Yung building, hindi. Ang nagbabago ng buhay sa isang tao is not the building but the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Hindi ang sino mang mag-church sa cathedral, sa building na may location, maging bagong tao. Hindi. Si Kristo ang nagbabago ng buhay. At kaya tayo nagtitipon, even in online platform or face-to-face, ito yung mga tinubos ni Kristo. Imagine mo, we are more than 1,000 here. Different places kayo. Pero we have one Spirit. Espiritu ng Diyos kasama natin. We desire to listen, to sing praises to the Lord because we are the living church.
We are the church of the living God. Mga kapatid, imagine mo may nabago ang buhay sa online platform. Ang iba, pasok ng pasok sa church, parang doon na nakatira. Ano pa din? Chismosa pa din. Kasi ang building, hindi nagbabago ng buhay yan. Si Kristo ang nagbabago ng buhay sa atin. Yung mga binago ni Kristo ng buhay, tinipon niya sa online platform. At ang interest ngayon is spiritual food. Ang interest ngayon, mag-share ng gospel. Yun ang church of the living God. At yun sinasabi dito, you will know how one ought to conduct himself in the household of God. Kasi kung iakyat natin sa taas ito mga kapatid, ang context nito, makikita mo dito, ang context nito sa mga deacons, sa mga elders, sa mga women's. So sabi nga dito, tingnan nyo, sa verse 10, pag inakyat mo yung 2 Timothy 3:15, sa chapter 3 verse 10, these men must also first be tested. Let them serve as deacons if they are beyond reproach. Women must likewise be dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things. So ito yung ibig sabihin ng Church of the Living God. Hindi mga chismosa ang mga tao. May nakitang pagbabago sa buhay. Dignified, not malicious gossips. Sabi sa verse 8, deacons likewise must be men of dignity, not double tongue. Hindi dalawa ang dila. Ano yung dalawang dila? That is just an illustration, figurative yan. Ibig sabihin, pupurihin ka tapos sisiraan ka. Yun ang double tongue. So kapag nasa church ka ng living God, tandaan natin, you are not addicted to much wine or fond of sordid gain. So ito yung sinasabi, kung ang church natin, church ng living God, walang naninira sa loob. Mga kapatid, walang mga malicious gossip sa loob. Faithful in all things. Sabi nga po dito sa verse 3, akyat pa natin para makita natin ang context ng verse 15 ng 1 Timothy. Verse 3, not addicted to wine or pugnacious, but gentle, peaceable, free from the love of money. So ibig sabihin, pag sinabi free from the love of money, hindi ka nangungupit, hindi ka nangungurakot, hindi ka korap. Bakit maraming mga higher official ng government natin, higher officials of our government, makikita mo pumapasok sila sa katedral. Pero, makikita natin ang tindi ng korupsyon sa ating government. Pumapasok yun, nakikinig pa yun sa priest. Pero hindi pa rin na-change. Kung lahat tayo ay mga taong pumapasok sa church, dapat paglabas may pagbabago. So ang labas natin, religious people, but not transformed people. Ibig sabihin, si Kristo lang makapagbabago sa buhay natin kung ang church natin is the church of the living God. So kapag ang church na yan, hindi buhay ang Diyos, pumasok ka, paglabas mo, magnanakaw ka pa din, adik ka pa din, holdupper ka pa din. So makikita natin bakit rampant ngayon ang mga masasama gumagawa. Kasi mali ang connotation natin sa church eh. Halimbawa, ng hold up. Tapos ang isip niya, lilinisin siya ng Lord, papasok na siya sa cathedral. Tapos ibibigay niya sa priest ang kanyang nakaw. Hati sila. Akala niya okay na yon. Tapos, magdo-donate yun ng malalaki. Kasi mali ang connotation natin sa church. Church is not a building. It does not mean you are right if you enter a big building. No. Ang Church of the Living God, ikaw at mga kasama mo, binago ni Kristo. 2 Corinthians 5:17. John chapter 3 verse 3. Mga kapatid. So malalaman mo kung Church of the Living God, ang church na pinasok mo, mga kasama, kapwa kasama mo, hindi lang ikaw binago, kundi sila din binago ng Panginoon. That is why ang tawag natin, we have what we called cell celebration every Sunday. Na nagtipon-tipon lahat ng mga cell group community para sambahin ang Diyos
even an online platform. So we are the church of the living God. Why? Kahit nasa online ka, you respect your fellow believers. At the same time, you pray for our nation. We pray, we have our prayer of 3. Gusto natin mabago bansa natin, mabago pamilya natin. Kung paano ka binago. That is the desire of your heart. Kaya hindi siya matatawag na church. Ay, grabe church dyan. Bakit? Professional lahat. Engineer, lawyer, doktor. Professional lahat. Pero professional din sa kalukuhan. Professional din sa pagnanakaw. So hindi nakikita yan kung doktor, lawyer ang pumapasok sa building. Ang usapan natin dito, malalaman mo ang church na buhay ang Diyos sa church na yan. Dati, magnanakaw, ngayon, naging honest na. Dati, naninira ng kapwa, ngayon, pinagpipraynan niya ang kapwa niya. Yan ang mga typical example. Mga kapatid, dati hindi nagpapatawad, ngayon marunong na magpatawad dahil na-receive niya ang forgiveness ng Diyos. Dati wala siyang katiyakan na kapag namatay siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngayon may assurance of salvation na siya. Yun ang church of the living God. Marami kahit linggo-linggo lumuluhod papunta sa cathedral pero takot mamatay. Hindi niya alam saan siya pupunta. Ibig sabihin, ang church na pinasok siya, church of the dead God. Patay ang Diyos sa loob na yun. Hindi totoo ang Diyos. Kaya dapat maintindihan ninyo itong ating pinag-usapan. Marami wala pa ring tamang knowledge sa kahulugan ng church. Almost even pastor, ang tingin ng pastor, naggumagastos ang congregation, dapat maayos ang lugar natin para puntahan tayo ng mga tao. Ang building kasi, parang Diyos matuwa sa atin. Maganda nga church ninyo. Ang sasama naman ng ugali ng mga tao. Ang ganda nga ng church ninyo, gumastos kayo ng millions or thousands. Hindi naman na disciple. Wala naman pagmamalasakit sa kapwa. Kaya sabi ni Christ, Thou art Peter, upon this church, that is people, even the gates of hell cannot prevail against it. I will build upon this rock, I will build my church. So we are building people, we are not building buildings. Nagbibuild tayo ng mga tao na ang mga tao na binibuild natin, dinidisciple natin, at tinuturuan natin magkaroon ng Christ-like attitude, Christ-like behavior. Alam niyo kung ang pamilya na disciple, ang community na disciple, hindi mangyayari itong mga nangyayari sa atin. Mga kabataan, babad sa online, na siyang naglalagay ng, nag-inject sa utak nila ang pumatay. Kabataan marunong na pagdating sa sex. Kasi ang mga parents hindi dinadala ang mga anak sa online platform katulad nito para makinig. Hindi dinadala din sa building na kung saan nangangaral ng tamang turo. Mas marami pang oras sa pamamasyal. Hindi na mamalaya ng anak babad na sa gadget, kasi kung saan ka nakababad, yan ang gagawin mo. Hindi ka babad sa salita ng Diyos, babad ka dyan sa online games, kaya impatient ka palagi, gusto mo manalo. Kasi sa mga gamers, gusto nila manalo. Pero sa pagdating sa mga spiritual na bagay, hindi natin ito binibigyan ng value. Kaya marami tagilid Bakit? Walang balance life. Nakapokus sa physical, pero ang spiritual, malnourished na. So ang tawag nun, imbalance. Kaya tagilid na. Mga kapatid. So tandaan natin, ang church ng living God, there is transformation. May nangyayaring pagbabago. Ibig sabihin, malalaman mo na church of the living God ang pinasok mo. Ikaw mismo binago ng Diyos. At malalaman mo kapag ang pinasok mo, church of the dead God, kapag lumala ang pag-uugali mo, nagmumura ka pa din. Nagkikers ka pa rin ng tao. Marami yan, papasok sa katedral, banal. Paglabas,
Masahol pa ang ugali nung dati. So hindi building. It's all about the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang makapagpabago sa buhay natin. Kaya lamang tayo nagtitipon sa certain place kasi pagtitipon yan ng mga transformed people, that is why we have our community cell group. So pansinin ninyo, sa community cell group may nababago dyan. Sa mga invites natin, even in online platform, may nababago. And this is the Church of the Living God. Kung walang nabago, that is not the Church of the Living God. Kaya binasa natin kanina, di ba? Sa 1 Timothy chapter 3, dapat may change sa behavior, sa asal natin. Kung araw-araw ka nagsisinungaling, at least nabawasan, once a month ka na lang nagsisinungaling. Unti-unti kang pinupurify ng Panginoon. Inaayos ka ng Diyos. Dati isang kahang sigarilyo, 2 na lang na stick ang iyong ginagamit. Hanggang sa mawala yon. So hindi naman abrupt kagad, pero may gradual change sa life mo, mga kapatid. Dati nananakit ka ng asawa. Alam niyo ba na maraming pumapasok sa mga big buildings? Kasama ang asawa, ang suite nila. Pero pag sa bahay niyan, battered wife, mga lalaki na nananakit ng asawa. Kita niyo mga kapatid? Mga babae, hindi pa rin nagbabago ang ugali. Naging tactless pa rin sa mga lalaki. Madaldal pa rin. No? Alam niyo ba na may mga battered husband? Pag sinabi battered husband, yung mga babae hindi nga nananakit ng husband, pero masakit magsalita sa mga asawang lalaki. Diba ba? Ang tawag noon, verbal abuse. So sa pamilya lamang natin, marami namang religious people, pero ba't hindi nagbabago ang buhay? Kasi walang Kristo ang buhay. So the Church of the Living God, ikaw at ang mga kasama mo, may change na nangyayari. Merong transformation na nangyayari. At yun ang buhay na Diyos. Kasi even si Satanas cannot transform people. Hindi gayang baguhin ni Satanas ang buhay ng tao na magkaroon ng pagpahalaga sa prayer, pagpahalaga sa pagsamba sa Diyos. Hindi kaya ni Satanas yun. Hindi niya kayang i-transform ang tao. Diyos lang makagawa nun. Si Satanas, ang ginagawa niya, pinapasama niya ang ugali at isip ng tao. Kaya may mga tao na masama mag-isip sa kapwa. May mainggitin, may nagsiselos, yung mga masisilusin. Mga kapatid, gawa ng kaaway yun. May mga insecurities. May mga tinatawag na self-pity. Biro mo, you are created in the image of God, tapos naaawa ka sa sarili mo. Ibig sabihin, mayroong walang confidence sa kanyang buhay. Nakasandal na lamang siya sa kanyang kapwa. Kasi, hindi na bago ang kanyang pagkatao. Nasa halip manampalataya sa Diyos, sumandig siya sa tao. Kaya iba minsan, akala nila nakapagpabago yung building, yung cathedral. Pupunta pa sila ron, mamasahe, luluhod sila. Hanggang sa maghapon na sila doon, paglabas, pag-uwi, pinagmumura ang mga tao sa bahay. So, ibig sabihin, nagpapatunay lang na walang building na pwedeng baguhin tayo kahit mala-cathedral pa yung church. Si Kristo lamang, nag-iisa, ang makapagbago sa atin. At inuulit ko, ebidensya yan na ikaw binago, isa ka ng leader ngayon, naabot ka sa online platform. So we are the Church of the Living God, mga kapatid. The evidence, there is transformation. And second, there is spiritual maturity. Ano ba ang Church of the Living God? Ang Church of the Living God, may paglagong espiritual. Alam ninyo, sa time natin ngayon, may mga tao, didistansya sa iyo, lalayo sa iyo kapag sila ay kinokorek
sa kanilang mga mistake. Pero nasa church yun. Kaya pansinin ninyo, may mga church na patay ang Diyos. Ang sasama ng ugali ng mga tao, walang rebuke, walang correction, walang pagtutuwid. Pagpasok niyan, ingatan nyo mga pitakan yun, andyan na yan. Kita ko sa SM yan, magnanakaw yan. Ayan. O yan na, chismosa, dumating na. Ganyan sa mga churches. Ayan. So magtataka ka, dapat may changes. Ayan. Tapos na ng church, ang iba kaya gusto nila sa church na talagang face-to-face, pagkatapos noon, biso-biso yan. Yakapan yan, pero dalawa dila noon. Ibig sabihin, babatiin ka, pero pag talikod niyan, iba ka usap, sisiraan ka. Is that the church of the living God? There is no spiritual maturity there. Walang pagbabago. Halimbawa, na-transform ka, hindi ka man nanatili na sanggol. Kaya dito nyo maintindihan, bakit sa CGS Philippines, sapat na yung nakilala ko si Lord, pero bakit may discipleship, may training process? Kasi we follow spiritual maturity. Alangan naman sa ating community, puro sanggol. Hindi po pwede na lumilipas ang taon, walang nangyayaring pacing sa atin. Kahit sa physical natin, makikita mo, nanggaling ka sa pagiging sanggol, nagiging bata ka, hanggang sa nagiging adolescent, hanggang naging adult. So sa physical natin, mayroong tinatawag na growth. Nagkakaroon ng physical maturity ang katawan. Pagdating sa spiritual, ganun din. Dati, nakikinig ka lang. Dati, pinapayuhan ka lang. Kinokorek ka. Pero habang tumatagal, napapansin mo, dinidevelop ka. Hanggang sa mamalayan mo, ikaw naman nagde-develop ng tao. Ikaw naman nagkokorek ng tao na dati kinokorek ka palagi. Kasi ganun ang cycle ng spiritual maturity. Parang sa tahanan natin, dati pakain ka lang palagi ng parents mo, paaral ka lang palagi ng parents mo. Pero ngayon, ikaw na nagpo-provide ng pamilya nyo. Ikaw na tumutulong sa parents mo. Ganon ang church. The church is our second family. Dati pinifeed ka, nililibre ka, inaalalayan ka ng iyong leader. Pero yung nangyayari sa iyo ngayon, ginaya mo na leader mo. Yung mga bago ngayon, inaalalayan mo. Kaya lumalaki yung pamilya natin. We develop more leaders and leaders. Why? There is spiritual maturity. Hindi Church of the Living God yan, na 20 years, 30 years, 10 years, 50 years, centennial na, namatay na mga matatanda. Naubos na mga tao sa church, marami pa silya. Bakit? Walang nag-mature. Walang na-develop. Walang nagamit. Kasi tingin nila sa church, ang pastor lahat. Tapos nakaupo lang ang mga miyembro. Ang mga miyembro, masipag manira sa kapwa, masipag magreklamo, masipag magdahilan sa pastor. Tapos ang pastor maagang namamatay dahil lahat ng problema ng mga tao sa church, siya ang nagsusolve. So mali ang ating thinking about the church. So there is no spiritual maturity. Ang spiritual maturity, dinidevelop ka para mag-develop ka rin ng marami. That is the church of the living God. That is why mapapansin nyo dito mga batid, unstoppable to. Kahit may mawala, tuloy-tuloy ang winning souls. At tuloy-tuloy ang disciple making. Kaya makikita mo may mga newborn babes tayo. At dinidisciple natin yon para lalo pa silang magamit. Ang aim natin, hindi lang tayo ginagamit, marami ang magagamit. Kaya if we don't develop those people, we develop immature people. Mga kapatid, may na-encounter ba kayo na kapwa nyo rin? Kahit sa inyo bang grupo, may na-encounter ba kayo na hindi mapagsabihan? Na kapag pinagsabihan mo, hindi ka na niya kakausapin. May mga tao ba na kapag kinokorek mo, ikaw pa ang masama?
O baka ikaw yan. At sa tagal-tagal na, nilalayuan mo yung mga nagko-correct sa iyo, lumalapit ka lang sa mga pumupuri palagi sa iyo. And that is immaturity. Ang taong hindi umaamin ng mali, na siya'y nagkamali, that is immature person. Yung siya pa yung feeling pa-victim, pero siya gumawa ng problema. That is immaturity. Yung feeling niya, kapag kinokorek siya, ina-accuse siya. Feeling niya, gini-guilt trip siya. So, ang gagawin, mag-isolate ng sarili niya at mamuhay mag-isa. That is immaturity. Sayang ang paglikha ng Diyos sa taong ganyan. Because all of us are developed na magiging matured tayo socially, spiritually, physically, mentally. So dapat nadidevelop yung utak mo, hindi yung matanda ka na, isip bata ka pa din. Matampuhin ka pa din, maramdamin ka pa din. So marami ang mawawala sa atin if we remain immature. Hindi natin makukuha, hindi natin magigain ang mga pribilehiyo sa isang matured person. Alam nyo ba, it's a privilege na you become mature because you serve God and you serve people. At the same time, dati pinifeed ka ng word, ikaw naman ngayon nagpipid ng word because you are now a cell leader. Dati ikaw ang nagdi-disciple, dinidisciple ka, ngayon ikaw na nagdi-disciple, you become a disciple maker. Ibig sabihin, there is spiritual maturity na nangyayari. So kapag may spiritual maturity, there is the church of the living God. Kaya hindi church na matatawag na pupunta ka lang pag Sunday, magsisermon ang pare, magsisermon ang pastor, tapos balik ka na naman, paglabas, yung kasama mo, nagmumurahan kayong dalawa, nagbabatukan kayo sa isa't isa, at pagkatapos, pupunta na kayo sa sabungan. So mga immature yan, at hindi Diyos na buhay ang sinamba nun. Kasi ang pag Diyos na buhay ang sinamba natin, lumabas, pumasok ka man sa isang building, na bago ka, hindi sa building, na bago ka kasi may Kristo ang buhay mo at may naakay ka pang kaluluwa, mga kapatid. You accept correction. No one is exempted sa atin. Kaya mahirap kasama ang isang tao na hindi umaamin ng mali. Ang tingin niya, lahat ng tao mali, siya lang tama. Di po ba? That is immaturity. Kaya dito sa atin, mga kapatid, sa discipleship, there is correction, there is guidance, there is rebuke. Kasi that is development of our spiritual maturity. Kaya mapapansin mo dati, receive ka ng receive dati, ngayon you are now a giver. Patay ang church kapag walang giver. Patay ang church kung puro sanggol, tanggap lang ng makain, tanggap lang ng blessing. Hindi ganoon ang church. Ang church, may pacing yan. May area sa life mo na magre-receive ka lahat. Pero may area sa life mo na ikaw naman magbibigay. Ibig sabihin, may development na nangyayari sa iyo. May improvement na nangyayari sa iyo. Dati, disciple ka, like what I said kanina, naging disciple maker ka na ngayon. Dati, cell group member ka ngayon, cell leader ka na ngayon. That is spiritual maturity. Anong sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 2? Ang sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn babes or babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. So ang isang taong spiritually matured, katulad siya ng isang sanggol, uhaw siya sa gatas. Pure milk of the word. Ibig sabihin, ang taong nagmamature, una yon, sabik siya sa word of God. Kaya pag nagbuklat ka ng Bible, sabik ka na kainin spiritually. I-meditate ang word of God. Sabik ka na matuto sa salita ng Diyos. You are like a babies, newborn babies. Then in 2 Peter chapter 3, verse 18. Anong sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 18? Anong sabi po dito?
but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Ibig sabihin, ang spiritual maturity, you are not only a leader, but you grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ibig sabihin, lumalawak ang kaalaman mo patungkol kay Kristo Jesus, na He is your Savior, He is your Redeemer, mga kapatid. He is the King of Kings. So, nakilala mo lalo si Jesus Christ, mga kapatid. Siya ang nagbabago ng buhay, Siya ang nagbibigay ng kaligtasan, Siya ang nagpapatawad. Siya ang nag-aalis sa atin mula sa mga sumpa. Lumalawak ang kaalaman mo kay Jesus Christ. At habang lumalawak ang kaalaman mo kay Jesus Christ, lumalago ka ng lumalago. Kaya ang tao na nag-grow, imposible na tumalikod sa Diyos yan. Lalong nakita mo na hindi ka dapat mamuhay na materialistic person. Jesus is enough in your life. So kahit kulang ka financially, sapat na si Kristo sa buhay mo. Yung natutuwa ka na ang mga parents mo, mga kapatid mo ay saved na sila. Hindi man kayo super yaman, pero alam mo na secure na sila sa eternity. Because you have the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So you are spiritually matured. Hindi ka nakipag-compete sa mundo. Na as if na parang you are accepted if you have this, you have that. No. There is no insecurity in your life. Because Christ is enough in your life. That is spiritual maturity. Ang hangarin mo palagi, marami ang mabago ang buhay. Ang hangarin mo palagi, mag-matured ang mga tao na inaalagaan mo. Na dati mga materyoso ang mga taong alaga mo, ngayon binago na sila ng Panginoon. Mahalaga na sa kanilang pagsamba, mahalaga ang cell group, mahalaga ang morning prayer, mahalaga ang mentoring. Alam niyo ang mga hindi matured, kahit minsan disciple na eh. Ay, pasensya na, pastor. May overtime ako eh. Sayang naman. Kita mo na kaagad kung ano ang heart niya. Ay, pasensya na, hindi ako maka-absent. Baka tanggalin ako sa work eh. Pero ang mga spiritually matured, hindi takot na mawala ng work. Mga kapatid. Kasi nag-grow na siya sa knowledge niya about the Lord Jesus Christ. Ayon. Then that is the supporting verse. Another one, Ephesians chapter 4, 14 to 15. There is spiritual maturity. And that is the church of the living God. Malalaman mo, buhay ang Diyos sa church na ito kasi may nabago. May nag-mature. Hindi isip bata. Ayon. Tingnan niyo mga kabataan natin. Kapag spiritually matured ka, pag nag-aaral ka, huwag ka muna mag-boyfriend o mag-girlfriend. Huwag ka muna maghanap ng mamahalin o magmahal sa'yo. Sapat na si Kristo na minahal ka. So, hindi mo sinasacrifice ang mga ministry na binigay sa iyo ng Lord. Ang iba, iniiwanan ang ministry dahil lang sa nagmahal na siya. Ayon. So, makikita natin, hindi pa yan matured. Ang matured nga, habang tumatagal, in love na siya sa paglilingkod kay Lord. Hindi na niya naisip mag-asawa. Meron ganyan sa church, hindi sila pressured. Hindi sila yung tipong napipressure. So alam nila yung pacing ng life nila. Hindi sila nagmamadali. Masaklap ang iba, iniwanan discipleship dahil sa boyfriend. At dahil sa may babae na umaali-aligid. No? Kaya minsan hindi na nagampanan ang kanyang tungkulin. So hindi ganon. Anong sabi sa Ephesians chapter 4, verse 14 to 15? As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Alam niyo mga kapatid, ang verse na to,
Hindi ka na kayang hilahin ng mga maling katuruan. Hindi ka na kayang bulahin ng ibang turo. Hindi ka na kayang hatakin ng sinuman. If you have the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kung saang church ka na-grow, saang church ka na-develop, saang church ka nabuksan, hindi mo nabibitawan ang church na yon. Because you are spiritually matured. Kaya mga matured na tao, hindi ka lang faithful kay Lord, faithful ka pa sa church of the living God. That is why you remain here. You remain maybe to your church. Kasi ang mga nakikinig sa atin dito, may mga church kayo. That's good na you are faithful to the church. But all of you are not deprived. Hindi kayo dinideprive na as if tinatakot kayo ng pastor pag umalis ka dito, may sumpa ka. Hindi ganon. Marami ako nalalaman na minsan na in love sa CGS Philippines. Ito namang mga pastor, diniprive nila mga membro nila na wala nang makain sa kanila. Sige lang, pag pumunta ka dyan, kulto yan. Walang mangyayari sa iyo dyan. Pero may mga pastor akong kilala, nagpa-mentor pa sila. Ang mga member nila naging leader pa at ngayon, handa rin tulungan ang pastor nila. Yun ang pastor. Yung mga pastor na umaangkin ng tupa, tinatakot ang mga miyembro, that is depriving your people sa kanilang kalayaan. You don't own your people. Owner ang Diyos dyan. Meron pa ako nakilala na mga bishop pa nga eh. Feeling nila pag-aari nila mga tao. Alam niyo sa CGS Philippines, pag nakita man na you are not fitted here, pwede kang umalis. Hindi ka namin hahabulin. Kung hindi ka nag-grow dito. Kaya lang, may nangyayaring iba, gusto gamitin sila ng Lord. Sa ibang church nila, hindi sila ginagamit. Ang ginawa, tinakot ng pastor, sinasabihin na may sumpa yan, at saka maling turo yan. Lahat gagamitin ng pastor. Pero pag bumalik sa kanila, wala naman silang binibigay na sistema para mag-grow ang membro nila. Nakita niyo mga kapatid? So that is selfishness. So ito, katotohanan to sa nangyayari sa time natin ngayon. Mas maraming church, mas maganda, basta church of the living God. Hindi church of the pastor. May mga pastor kasi inoona nila mga tao nila. Kapag maraming church of the living God, maraming mababagong mga Pinoy sa bansang Pilipinas para mawalis na lahat ng korupsyon, pagnanakaw, kalukuhan, pagpatay ng tao, panluluko sa kapwa. Nakita niyo mga kapatid, ang part natin, alagaan ang mga tao na pag-aari ng Panginoong Hesus. Na magkaroon sila ng spiritual maturity. Yun ang mahalaga doon. So dapat makita ninyo, you can identify, ang church na ba ito ay Church of the Living God? Ano ang Church of the Living God? May nababago ang buhay. Every month may mga bagong tumanggap kay Lord. May mga lumago na ang mga nabago, lumago ang spiritual. So hindi Church of the Living God yan. Malawak ang lupa, marami ng damo. Pagkatapos may upuan, walang tao. Church of the dead God yun. Pag Sunday, sila-sila pa din. At pagkatapos, magsisiraan pa yan. Ayun. Tapos ang mga pinag-usapan sa church na yan, mga bagay na pinansyal. Hindi ang pinag-usapan paano mag-disciple. Nag-aaway-away sila sa laman ng kanilang mga finances. That is not the church of God. Ang church of God, concern ang pagbabago ng mga tao, concern ang paglago ng mga tao. Yun ang church. Kaya sasabihin ko sa inyo, mali yan. Paganda kayo ng paganda ng church. Hindi nyo pinapaganda buhay ng mga tao. By discipling people, by winning people. Yun ang ayusin natin, mga kapatid. Dapat dumadami ang nabibuild na mga buhay na binago ng Diyos. Hindi building ang ating pinagkaabalahan. Maganda kapag mayroong budget, magtayo ng building para ipunin doon ang mga tupa ng Diyos. But our main priority, ipunin ang mga tupa ng Diyos. Mga tao, hindi yung building, mga kapatid. Kasi makikita natin, pabulok na ang mga building at nakita natin,
pasama ang ugali ng tao, hindi naman nababago ng building. Kaya naway makita to ng mga pastor, ng mga leaders. Ang dapat gastusan natin, mga kaluluwa na buhay. That is why sa ating mga mentoring, may mga expenses tayo sa ating mga conferences. Ginagastusan natin yan. Ang ating mga encounter, ang ating process. Kasi mga tao yan na ating dinidevelop, mga kapatid. Kaya dapat ninyo makita ngayon na ang Church of the Living God lumalago yan. Marami nababago, merong paglagong espiritual, walang matitisurin, walang matampuhin, walang maramdamin, walang kulang sa pansin. Why? That is, makikita natin kasi buhay ang Diyos sa church na yan. Walang mababaw mag-isip. Ayun. Minsan nag-aaway lang sila sa mga bagay na walang kwenta eh. Diba? Pinag-awayan yung mga walang kakwenta-kwenta. Immature. Mga kapatid. Diba yung mga batang immature? Yung mga bata na alaga ninyo? Yung mga nanay? Ano ba ang pinag-awayan ng mga anak ninyo? Minsan, yung chicken, maliit sa kanya malaki. So nainggit siya, bakit malaki sa kanya? So mga ganyan pinag-awayan pa nila na kung tingnan natin kasi immature. Ang taong immature, kino-compare niya buhay niya sa ibang tao. Doon nadidevelop ang inggit. At wala yan dapat dito sa atin, mga kapatid. Because we are the church of the living God. The third, there is ministry for service. So dito nakikita nyo, ang church of the living God, lahat naglilingkod. That is ministry for service. Like sa katawan natin, naglilingkod ang kamay, naglilingkod ang bibig, naglilingkod ang tenga, naglilingkod ang mga paa natin. Kasi, we have our physical body. Pati yung internal organs natin, bituka natin, naglilingkod yan 24/7. Habang pinapasukan mo ng pagkain, nagde-develop yan. Ang ating kidney, ang ating liver. So, ang physical body mo, tingnan mo, lahat yan, kapag healthy, ultimo daliri, lahat naglilingkod. Mata, tenga, ilong, naglilingkod yan. So, yun ang picture ng church. So, hindi church yun na nagkikinig ka lang dyan palagi, na hindi ka naglilingkod. Dapat isa ka sa mga kamay na nag-aabot sa mga tao. Isa ka sa mga paa na nagwi-win soul. Isa ka sa mga bibig. Hindi ka lang tenga. So nakikinig ka, then dinidevelop mo yung pinapakinggan mo at magpagamit ka sa Lord. Yun ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12. Different giftings tayo for the common good. Para sa ikabubuti ng katawan. That is in 1 Corinthians chapter 12, 6-7. Anong sabi diyan? Verse 6, there are varieties of effects, but the same God who works all things in all person. But to each one is given the manifestation of the Spirit. For what? For the common good. Sa ikabubuti ng lahat. Kita niyo mga kapatid? At diyan ini-emphasize merong gifts of healing, may gifts of prophecy, may gifts of miracles dito sa baba. But ang purpose niyan is for the common good. Dito sa CGS Philippines, nakita ko maraming giftings dito of teaching. That is why we have our cell group. Ibig sabihin, nagmamanifest sa atin ang gift of teaching. So that is for the common good of the church. So bakit marami sa ating ginagamit? Kasi buhay ang Diyos natin. Kaya tandaan nyo to mga kapatid, kahit ano kaganda ang building ninyo, hindi naman kayo ginagamit dyan, pura lang kayo puna sa pastor, puro lang kayo chismisan, at puro lang kayo naghanap ng mali sa isa't isa. That is not the church of the living God. Ang church of the living God, abala ang lahat na naglilingkod sa Diyos. Ginagamit sa Panginoon, ng Panginoon. So there is ministry for service, ang tawag nun. At saka sa ating pagsamba sa Lord, lahat tayo masigla.
Sino dito na kaninang umaga, pagbukas niya pa lamang, excited na siya mag 6 o'clock to worship God? Because you serve the living God. Lahat tayo dapat mayroong excitement, mga kapatid. So hindi ka lang ginagamit, excited ka pa na mag-worship sa Lord. And this is the closing natin, sa Psalms 100. Tingnan niyo po, one of our devotion, mapapansin ninyo, kaya pala tayo nagsiserve sa Lord, ito ang mga reasons. Nakita niyo ba ito, kayong mga nag-devotion? Dito ko nakita. Anong sabi sa Psalms 100, verse 1? Shout joyfully to the Lord, all the earth. That is why we have our praise and worship, even in online platform. At ano sabi dito? Serve the Lord with gladness. Hindi serve the Lord with loneliness. Ang iba kasi, ang lungkot. Sasamba kayo kay Lord, sasamba tayo sa Lord, this is part of our service to God. Dito pa lang makikita na sa iyo na you serve the Lord with gladness. Ang sipag mo mag-comment. Ang sipag mo mag-share. Mga kapatid. Why? Because you serve the Lord with gladness, come before Him with joyful singing. Ibig sabihin, kumakanta tayo na may galak sa Lord. Walang kalungkutan. Bakit natin ginagawa yon? As we worship God, know that the Lord Himself is God. Kaya ako pala nagsiserve sa Lord, naglilingkod at umaawit sa Panginoon kasi He is God. It is He who has made us. Kaya pala ako nag-worship sa Lord sa mga bago dito. Dito nyo malaman, kahit kayong mga matagal, hindi ito obligasyon. Kasi Diyos ang lumikha sa atin para sambahin siya. I was made to worship you. We are made to worship God and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. So, sino ba ang mga tao ng Diyos? Ito yung mga nasa online. Magtsatsaga ka ba sa online na makinig na mensahe ng pastor at magpuri sa Lord kung hindi ka isa sa mga tupa ng Diyos? Kaya we don't expect anyone na pag Sunday nandito lahat. Hindi kasi tupa ng Diyos eh. Ang tupa ng Diyos, mapa-online man yan o ma-face-to-face, sabik siya to enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. To give thanks to Him, to bless His name. So hindi mo mapipigilan ng isang tao na one of the church ng living God. Hahanap at hahanap yan ng pagsamba. Meron nga sa atin dito, sasamba sa CGS Philippines. Pagkatapos yan, sasamba naman siya sa face-to-face. Kasi may pagkauhaw siya sa salita ng Diyos. Walang mali dyan. Ibig sabihin, the whole Sunday para kay Lord sa Kanya. Mga kapatid. Why? Kasi ang sinasamba natin, Diyos na buhay. Wala ka sa tinatawag na resort. Wala ka sa sabungan. Wala ka sa mga mall. Kundi nandito ka to worship the living God because you understand you are one of the body of Christ. Connected ka sa katawan ni Kristo because the head is Christ. Kaya pag si Christ ang head, lahat nagpapangsyon. Kamay, paa, bibig, tenga. So kapag si Christ ang head, lahat ginagamit sa church. Pero kung ang head sa church na yan, deacons, elder, pati ang pastor nagpapailalim, that is not the church of the living God. Mga kapatid. So maraming church patay kasi patay din ang Diyos sa church na yan. Hindi ginagampanan ang nararapat. So naway mabuksan tayo ngayon. Tingnan nyo ang kondisyon ng ating bansa. Marami hindi pinahalagahan ang church. Kasi sa church, tatamaan sila ng mensahe. Sa church, aayusin sila. Sa church, re-rebukein sila. Sa church, itatransform ang buhay nila. Pero hindi nila alam, church is a better place. Is a safe place for the next generation. Kung gusto nyong anak nyo mapabuti, hindi sa mamahaling school, kundi dalhin nyo sa online o face-to-face church.
Maraming mamahaling school ang papangit ng ugali ng mga estudyante. Naging mayabang. Tandaan natin, wala yan sa school. Sa church yan of the living God. So naway ang mensaheng ito, isang eye-opener po sa ating lahat. That is the significance of church of the living God. Sa ating pagtatapos, living without the church of the living God is like being wayward without a family to live for. Alam niyo kung ikaw na tao wala kang church, lagalag ang buhay mo na wala kang tahanan na inuuwian. Alam niyo ang church natin is our family. So kung wala kang value, hindi mo binavalue ang church, rebelde ka, lagalag ka, at wala kang direksyon sa buhay. That is why if we want a balanced life, we have our family life, physical, we have our spiritual life, that is our spiritual family, and that is our church, mga kapatid. Then, you become a better person someday. So make sure na you embrace the church of the living God. At alam mo na ang pinapasok mo, ang sinasamahan mo, iglesia ng Diyos na buhay. Hindi iglesia ng patay ang Diyos. Bago tayo mag-closing prayer, sabay-sabay nating namnamin ang mensaheng ito dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. On Christ alone, a chief cornerstone, no other foundation can we build upon, not philosophy, nor the wisdom of a man, all other crown is sinking sin. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail, never fail. Crucified, raise up from the dead, let captivity captive, it is finished. Oh, he gave us the keys, his authority, now we are joint heirs to the praise of his glory, glory. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail. We'll never fail.
your church, build your church, build it from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church, build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church, build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church, build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build it from the ground up. Upon this rock, you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind them loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail. Build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church, build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church, build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church. Oh, 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 Let us pray. Father God, maraming salamat sa paalala mo sa amin. Na kami mismo alam namin na we are in the Church of the Living God. Kami mismo mag-testify na binago mo kami, O Diyos. Kami mismo mag-testify na kami lumago sa spiritual. At the same time, ginagamit sa paglilingkod sa iyo. Thank you so much, O Lord God, dahil isa kami sa pinili mo, isa kami sa tinawag mo na maging kabahagi ng Church of the Living God. We pray na lalo pang lumaki, lumawak ang Church of the Living God dahil we desire transformation not only in our family but in our community and in our nation, O God. That is the desire of our heart, na ang next generation, Panginoon, ay mga taong binago na may takot sa Diyos. Lord God, we pray for our nation na ang aming bansa ay magkaroon ng total transformation in the name of Jesus. Na maraming mga Pilipino, Panginoon, even sa mga ibang bansa sa abroad, na magkaroon ng desire ng pagbabago ng bansang Pilipinas. We pray, Lord God, bless all the churches, na lahat ng church maging Church of the Living God. At ito ang aking panalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak na si Kristo Jesus, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat.
you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
to reach out.